Salamat Lord, nakaraos. Praise God. Sa tutusin, hindi po kaya isang upuan lang ang paksa tungkol dito sa ating pagkakaisa. Mahaba siya pa sa Ang pagtutusin po, dapat pag-usapan ang pag-usapan natin kasi ultimately yung last part, ano ba yung pakita niyo pinakalas? Recap lang tayo ng sandali, ano? Anong sabi dito? Ano daw ang bunga ng pagkakaisa? Dito muna kayo, tigil muna kayo, ano? Just give me 10 minutes, ano? Ano daw ang bunga ng pagkakaisa? Lumago yung gawain. Nung tinatanong si Lord, no, paano ba talaga kami lalago? Ang una inisip ko, kailangan may pera kami, katulad ng iba, na nagpapakain, may libreng pamasahe. Hindi. Hindi ko malimutan yung sinabi sa akin ni Lito nung tayo sa May Augusto pala. Sabi niya sa akin, ganyan pala kayo na magsamahan. Kaya nag-a-attend siya nun. Na-impress siya doon sa samahan. Yung pagkakaisa. So, pinag-aaralan natin ito, no? I-recap ko lang siya. Para diretso na talaga tayo sa application. So, sabi doon sa 133 verse 1, ang ganda daw tingnan ang mga magkakapatid, o sabi dito ay, pagkabuti at napakaligayang masdan ang mga kapatiran nagkakaisa. Okay, let's say sabihin na natin marami tayo. Pero pagdating pala dito, halimbawa ako first timer ako atin dito sa church. Application ito, pinag-uusapan natin na tapos makikita ko kanya-kanyang grupo. Paano ko ngayon may interest doon sa isang church? Kung ganun ang nararamdaman ko na, ay, hindi masaya dito, grupo-grupo pala. So sabi ni David, napakaligaya daw, masdan, at pagkabuti ang magkakapatid na nagsisitahang magkakasama. And what's the use na marami tayo kung hindi naman pala tayo masayang masdan? Diba? Ano ba? Sabi dito, magsitahang magkakasama. Laging merong, hindi natin pabayaan na linggo lang tayo nagkikita-kita. Kasi hindi ko malimutan yung church namin sa Recto noon eh. Almost every day, nandun kami sa church. Kumbaga, every opportunity na may gawain sa church, maliban sa linggo, kasi ang nagiging ugali lang natin ngayon, ritual eh. Linggo na lang tayo ngayon pumupunta sa church o sa templo. Pero meron tayong ibang gawain dito, may ibang opportunity, lagi tayo nandito. Kaya ano man yung gawain yan, nakita tayo dito, napakaligaya, pagmasdan na lagi tayo kakasama. Ano pa? Sabi naman dito sa verse 2, ano magiging bunga? Ito daw ay katulad ng mahalagang langis. It's an anointing. It speaks about the church. Si Aaron ay binuhusan daw ng oil hanggang bumuhos hanggang sa laylayan ng kanyang damit. Ganito siya. Yung bunga kasi ng pagkakaisa, kapag dumaloy yan mula sa itaas, lahat ay magiging anointed. Yun yung sinasabi nito. Actually, yan ang pinag-pray ko kay Lord, yung corporate anointing, na hindi lang dumadaloy sa isa. Dapat, umapaw ngayon yung anointing ni Lord. Kung magsimula man yan sa head pastor at sa mga leader, dapat yan ay dumaloy hanggang sa pinaka mababang bahagi ng ating gawain. Ibig sabihin, even yung mga simple nating mga kapatiran, maranasan nila yung anointing ng Lord. Kasi yung langis, it represents about the anointing of the Holy Spirit. Kung nakakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon, si Pastora Open, maranasan ng lahat ng nasaan? Iba ba? Kasi kung gano'n ang mangyayari, walang bida. Walang pastor na bida. Kaya marami kayong magugulat. Parang yung pastor na lang yata ang bida doon sa Ludan Church. Kasi parang si pastor lang ang kinakasihan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pero kung tayo daw ay nagkakaisa,
Daduli yan mula sa itaas hanggang sa baba. Kaya mahalaga yung pagkakaisa. Ano pa? Maliban sa kapangyarihan ng Diyos nila ay dadaloy. In verse 3 sa Psalm, sasabi doon, dadaloy pati Hello? Ganun kahalaga na tayo ay nagkakaisa. Kaya sabi doon, Psalms 133, balik ko Robin. Doon, sa dulo. Sundan mo lang mamaya, habang binabanggit ko. Sige ba? Ayan, balik ka na. Ayan, yung verse niya. Sabi dito, doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala. The question is this, bakit hindi tayo nakakaranas ng pagpapala according to this verse? Kasi hindi makarating. Anong requirement para daw makarating yung pagpapala? Sama-samang nagkakaisa. So hindi mo lang problema ang blessing. Ang problema ay walang pagkakaisa. Kasi kung may pagkakaisa, dadaloy ang pagpapala. Application pinag-uusapan natin, ano? Paano daw? Una, sabi dito, matibay ang nagkakaisa sa pananalangin. Palakasin natin yung ating don't watch. Samahan nyo kami. Kasi ito yung naranasan ng mga mananampalataya sa Book of Acts. Kaya sila ay nakaranas ng paglago. Nakaranas sila ng blessing. Nakaranas sila ng mawalang mga pangangailangan na hindi natutunan. Kasi kasama-sama sila sa pananalangin. Ang tanong kasi, gusto ba talaga natin may makita tayong pagbabago sa church? Amen. Kung gusto natin maranasan yung kapangyarihan ng Panginoon at pagpapala sa church, gusto natin makita na lumago ang church na ito, ulitin ko po, hindi ko yan magagawa. Hindi ang pastor ang sagot para tayo ay lumago at magkaroon tayo ng pagpapala. Ang kailangan, ikaw ngayon ay kaisa namin sa pananalangin. Amen. Kung hindi tayo nagkakaisa sa pananalangin, malabo natin maranasan yung pagpapala. Ano pa? Ang sabi dito, nagsisipanatiling matibay sa turo. Ayun yung sinasabi niya, expound na marami ni Pastor Ernie, hindi lang nakikinig, after makinig, inaaral pa uli ang napakinggan. Hello? Pinaghahawakan yung turo. Yun daw dapat natin gawin. Hindi yung katuturo ka lang tungkol sa reklamo, after 2 weeks, tinawagan ako. Pastor, naging pastoral lang, umabang na. Katuturo ko lang tungkol sa, huwag na tayong magreklamo laban sa isa't isang nakikita natin hindi maganda. Parang ganito, no? Every time ko man makita sa Pastor Ernie, may nakikita akong hindi maganda. May makikita akong maganda. Tama? Pero anong dapat kong ikwento kay Casina? Yung bang hindi maganda na nakita ko sa kanya? Hindi. Dapat ang ikwento ko kay Casina, yung nakita kong maganda tungkol kay Pastor Ernie. Ang punto ko mga kapatid, hindi may iwasan na tayo ay may makitang hindi maganda sa isa't isa. Meron magkakataon may nasabi sa iyo na hindi maganda, pero may masabi rin siyang maganda. Anong gagawin mo? Ay hindi kwento mo kung ano narinig mo maganda. Huwag mong ikwento ngayon yung nakita mo o narinig mo hindi maganda. Kung wala ka na rin namang may masabing maganda, huwag ka na lang magsalita. Gamitin natin yung pagkakataon na kasi ganito pag lagi ang sasabihin ko, sa Pastor Ernie, lagi ko ngayon sasabihin kay Dede, kung ano yung kapangit-pangit kay Pastor Ernie, siya mawawalan na ng tiwala kay Ernie. Ano mangyayari? Silang dalawa nga ay masisira ang kanilang relasyon, magkakaroon na ng disunity sa Lunan Church. Kaya yung pangit na pagkikwento natin, yan ay makakasira ng pagkakaisa. Hello? Amen. Magkakabahagi tayo kasi sanay tayong lagi na lang natin ikwento yung hindi magandang nakikita natin sa mga kapatid. Amen? O para tayo magkaisa application, ay ikwento mo at sabihin mo yung maganda. Kung pangit ang ikwento mo at sasabihin mo sa iba, huwag mo na sabihin. Okay? So, magpatuloy daw tayo na nagsipantin,
Matibay sa pagtuturo. Matibay sa pagsasama-sama. Nagsama-sama nga tayo. Nagkita-kita tayo, pero kinikwento ko naman itong katabi ko sa inyo. Alam mo itong katabi ko dito, maniyabang nito. Pero magkakasama kami. Malamo! Kaya kung tayo magkikita-kita, wag na lang tayo mag-usap-usap ng pangit ang ikikwento mo. Kasama mo pa pala doon sa grupo yung ikinikwento mo. Na mga ang kwento. Di ba? Napakagandang tingnan na nagsasama-sama tayo na wala tayong binubulong-bulong na hindi maganda sa kasama natin na nandun sa grupo. Amen. Alam niyo ang dapat natin gawin? Pag meron kang kasamang gano'n, nakasama mo sa grupo, magkikwento siya, laban doon sa isa sa kagrupo mo, iwanan mo na. Bakit? Mahahawa ka. Para networking yan, nire-recruit kita na pumangit ang tingin mo doon sa kasama natin. Kaya ako sinasabi ko sa inyo, tigilan na natin ngayon yung pagsasalita ng hindi maganda na ikikwento natin sa iba. Maaaring totoo yung pangit mong nakikita tungkol sa tao yun. Pero ang pakiusap ko lang, huwag mo na ikwento sa iba. Amen. Amen? Ano pa? Dapat daw ay manatili tayong matibay sa pagsasalo-salo. Alam mo, yung pangarap ko dito na every Sunday kung magagawa lang natin, kahit ba latang sardinas lang ang dala mo, kahit ba tuyo lang ang dala mo, kung magagawa na natin every Sunday, application na pag-uusapan natin ha, kung every Sunday sama-sama tayo nagsasalo-salo dito, bago tayo naghihiwalay, mapapalakas natin ang pagkakaisa. Amen. Saan tayo kumakain? Practice nila na almost everyday sama-sama sila kumakain. Kahit ano pa ang dala mo at baon mo. Kung wala kang pangbaon, hindi ka nakapagluto, di magpabili ka. Kung wala kang baon, magdala ka ngayon ng pabo. Hindi ka katayin ha. Dilata, pabuklat. At least kasama ka doon. Ang sabi dito, ang ganda daw pagmisdan ng mga magkakapatid na matibay na nagkakaisa sa pagsasalo. Kaya kahapon, ang saya-saya namin dito. Walang lugi. Kaya yung mga napasubra, lugi kasi nga nagtai at saka nakapasubra di ba? Kanina nga, tumigil lang ko, sabi ko, kutsara lang. Naku, hindi ko rin natiis. Kumain din ako, nakatatlong na ako ng sandok ng kanin. Yan yung sinasabi kong makikita ng mga tao yan. Pag nakita sa atin ng mga tao na tayo ay nagkakaisa, ma-attract sila. Hello? Hindi dahil may magaling na pastor. Ano na yung church na kayang magpakain, pero ang nakikita mo, nag-uusap lang yung mayayaman din lang sa loob ng church. Di bali ng tuyo, sardinas, kamatis, itlog na maalat lang ating pagsasalo-saluan. Pag nakikita nila tayo sama-sama nagsasalong kumakain at masaya, sinong hindi ma-attract sa ating church? Amen? Mamaya kasi grabe siya pastor di ba? Napakain na ngayon. Okay. Sana pa, sabi dito, nagkakaisa sa pagtugon sa pangangailangan. Paano ba dito? Lahat naman tayo lagi ay nagkakaroon ng problema. Diba? Pero sometimes mayroong mga pangyayari na talagang kailangan ng isang kapatid ng tulong. Ang ibig sabihin, kahit mismo tayo may pangangailangan, gumagawa tayo ng paraan para tulungan natin ang kapatid na yun. Bukas palad tayong tumulong. Kahit ano pa yung kaya mong ibigay. Basta may pangangailangan. Bawa, nabalitaan natin na ospital. Sama-sama tayo na kahit ikaw mismo, kakailangan ka rin. Pero alam mo, between life and death, bukas panig ka. Hindi excuse dito yung mahirap ka. Kasi alam ko, kahit mahirap sila dito, tumutulong pa rin. Hello? Kung gano'n ang church, maramdaman na yon ng isang di mananampalataya, ganun palang magmahal ang mga taga-CTJ.
Hindi ka ano-ano, tinutulungan, namimigay. Hindi ka tulad sa iba, pag hindi ka nakakaisa nila, sipain ka na. Dapat ang mangyayari sa atin, kahit ano pa, ang kalagayan natin, kapag merong may nangangailangan, sama-sama natin pagtutulungan. Amen? Amen. Nagkakaisa sa pagtugon sa pangangailangan. Ano pa? Matibay sa pagkakaisa sa templo. Paano to? Simple application. Hindi ka pumapayag na wala kang bahagi sa anumang kailangan ayusin sa templo. Hindi ko ito malimutan kasi kami noon, hindi kami inuutusan. Pero grabe, minsan, nagkakagulo pa, maglinis lang ng CR. Ako nung tuwa-tuwa na ako, napagbigyan ako makapaglinis ng CR. Yung every Saturday, after ng Monday to Friday na nasa school ako, nasa university ako, I see to it. Kami ng mga kabataan ng batch namin noon, I see to it during Saturday. Naroon kami sa church. Kaya hindi kami member ng worship team. Anong pwede gawin? Eh, di maraming upuan pwede mong punasan dyan. O kahapon, napagod si Kuya Ber, nanakit ang ulo niya ngayon. Bakit? Eh kasi pati yung ilalim ng upuan, pinagpunasan niya. Sa hiya ko, nagpunas na rin naman ng upuan. Nakadalawa ka. Oo, nakadalawa. Di ba? That's my point. Pag nakita lang nagkakaisa tayo, paano hindi tayo lalago? Remember, may blessing. Remember, may paglago. Kung tayo ay nagkakaisa. Okay. Ano pa? Nagkakaisa sa pagpupuri sa Panginoon. Ito yung gusto kong bigyan natin lagi ng pansin during worship service. Talagang kailangan natin pagsabihan yung mga hindi sumasamba. Granted, marami tayo pero may makikita doon sa likod, hindi naman nagtataas ng kamay. Hindi man umaawit. Eh, sabi dito, sila ay nagkakaisa sa pagpupuri sa Panginoon. Ulitin ko ulit. Kung pupunta ka lang din sa church, at uupo ka lang, at hindi ka rin kakanta, at hindi ka rin lang sasamba, mabuti pang huwag ka na lang pumunta. Pero kung pupunta ka lang din naman at nandito ka, kinakailangan kaisa ka sa pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Amen? Kaya sabi dito, ginawa nitong himala ng pagpapagaling. Dahil daw sa pagsamba at pagkakaisa, nagkaroon ngayon ng healing. Kasi nga, di ba ang pangako, kapag daw yung pagkakaisa ay nasa atin, para nga yung anointing mo ay nadadaloy sa buong katawan. Kapag ang anointing ay nasa kalagitnaan natin, mayroong gagaling, mayroong makakatanggap ng himla. Kasi dumadaloy ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kasi nagkakaisa. Amen? Kaya sabi dito, anong bunga? Anong naging bunga doon sa early church? Sabi dito, Acts 2 verse 47. Na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap, favor. Ibig sabihin ganito, yung English dito, praising God, having favor with all the people. Ito yun. Nung inaral ko to, sabi nito ganito, nung makita ng mga tao sa paligid, yung pagkakaisa, aba, pati yung mga hindi membro ng church, nakakatanggap sila na favor. Binibless. Parang ganito kasi na. Without you asking, bigla tayong i-bless ni Loksunga. Without us asking, si Mayor Titanco, pag narinig niya na nagkakaisa, magbibigay siya. Bakit? Sinong hihibo? Ang Panginoon. Amen. Nangangailangan tayo ng maraming electric pan, nangangailangan tayo ng pagpalagay ng kesmi para makapagpa-aircon tayo. Pero kung meron tayong pagkakaisa, magkakaroon tayo ng mga pabor sa tao.
malimutan yung yung anak ng governor sa Palawan, noong panahon ni Marcos. Anak siya, mayaman sila. Pero sinuko niya yung pagiging mayaman niya at pinili niya magpastor. Nadadaanan sila lagi ng wedding lord doon sa kanila. Naabala yung wedding lord kasi ginagawa yung church. Lagi niya nadadaanan. Sa inis na yun nung wedding lord. Nung ilang beses niya nadaanan na lagi siya nahihirapan dumaan sa tapat ng church. Yung daan kasi, na-abstract. Pagbalik ng wedding lord, tinanong ngayon, tumigil sa tapat ng church. Hindi ko alam kung naikwento ko to sa inyo. Tinanong ngayon yung mga gumagawa, sino may nagpapagawa nito? Bakit ang tagal-tagal na? Lagi na lang ako laging pabalik-balik dito, lagi na lang ako naabala. Tingnan nyo ha, nainis lang dahil naabala siya every time. Tapos, ang tagal na raw ginagawa, bakit hindi matapos-tapos? Hinanap ngayon yung nagpapagawa, hindi lumabas yung pastor. Sinabi ng pastor, pasensya na po kasi po kulang ang budget namin, paunti-unti lang yung aming pagpapagawa. Alam mo sinabi ng wedding lord, magkano ba ang kailangan mo? Ako, nangingilabot ako ngayon. Magkano ba ang kailangan mo para matapos ka agad yan? Hindi niya kinentong anak siya ng gobernador dati. Basta nagpakilala lang sa pastor. Ano yung ginawa? Nagbigay na milyon ng halaga para matapos ka agad yung church. Hello? Amen. That's my point. Kaya na doon na hingi ng pabor para sa atin. Ibig sabihin, pabor, ikaw, hindi kita kinakilala. Pero, because God nangusap sa akin, bibigyan kita ng pabor. Yan yung ibig sabihin na they have favor with all men. Hindi ka naman kilala, bibigyan ka ngayon ng favor. Hindi ka malimutan si Pastor Medina, taga Rizal ito. Nagpunta sa isang may hardware, nagbebenta ng may lupang binibenta. Doon kay Pastor Medina, para daw sa church. Nagpunta ngayon sa isang hardware, kasi iniisip niya na natin. So may floor plan. Pinakita niya ngayon yung floor plan. Tinanong ngayon ito, Pastor Medina, sabi niya, nung mayari ng hardware, ano po ba yung pagagawa ninyo? Totoo po, nag-estimate pa lang kami, sabi ni Medina. Wala pa po kaming lupa. Yung manimutan to Ang tagal ko na kasi narinig yung kwentong ito Alam niyo, nangyari nung sinabi niyang gusto niyang magpagawa ng church. Dahil nananalangin sila ng lupa at nag-i-estimate na siya kung magkano ang gagastusin. Akalain mong ibigay sa kanya at binigyan siya ng lupa, binigyan siya ng pampagawa ng church building. Yun yung ibig ko sabihin, pabor. God can touch the heart of other people if the church ay nakaka-isa. Amen. Amen? Kaya sabi dito, and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily. Sabi ko, Lord, hindi sila nag-imbita ng Gary Valenciano sa church nila. Hindi sila nag-imbita ng Mayor Vico Soto sa church nila. Dumadami sila. Kasi iba, para dumami ang mga attendance, mag-i-invite siya ng mga celebrity Christian, nakakanta at mag-semi concert during Sunday. Mag-i-invite ng mga sikat na pastor at speaker. Pero kapatid, sasabihin ko sa inyo, kahit si Pastora Open lang, si Pastora Ernie lang, kahit sino pa ang mga ngaral sa atin dito, as long nagkakaisa tayo, dadami tayo. And that's why, pagsikapan natin tayo ay kaisa. Pero ang una natin dapat gawin, kung wala kang sasabihin hindi maganda, huwag mo na sabihin. Kasi diyan nagsisimula ang di pagkakaisa. Maganda mag-practice natin na every Sunday, may baon kayo, pagsalusaluhan natin, tuyo man yung iyong dala, ano man yung kakainin mo, magkaroon tayo ng panahon
nakakain sama-sama at meron tayong pagkakataon na tayo ay magkwento. Hindi katulad dati na kapag katapos ng service, nangangawala na lahat kagad tayo o umiyan na. Ganyan dapat ang gawin natin, may panahon tayo na tayo ay matibay na nagsasalo-salo at nagsasama. Tayo'y manalangin at salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Panginoon, salamat po sa iyong lingkod na iyong binanit. At alam ko, Panginoon, ang mensahe na ibinigay mo sa magitan niya sa lahat ng mga nandirito at mga kapanood ay pagpapalain mo, Panginoon. Ngunit higit ang aking dalahin, Panginoon, sa amin sa loob ng iglesia ito, maganap, Lord, tunay na pagkakaisa. Sapagkat napakaligaya at napakabuting pagmasdan na mga kapatid ay nagsasama-samang nagkakaisa. At ang ayon sa iyong salita, it commands blessing, Lord, ang pagpapala ay mararanasan namin sa amin. Hindi lamang yun, maging ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay aming matatanggap. At dahil sa pagkakaisa, ang church nito ay mapupuspos ng pagpapala. At di lamang pagpapalain. Ito, Panginoon, dahil sa kapangyarihan mo na dumadaloy sa pagkakaisa, kami, Panginoon, ay lalalo, darami ang bilang. At walang mapapapurihan. Ikaw lamang, Panginoon. Ito'y aming ipinabot sa iyo, Panginoon, ang pasasalamat sa iyong gagawin sa church na ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. And amen. God bless po mga kapatid. Tama-tama lang pala yung oras natin. Hallelujah. Patay mo lang.